Let's head on over to Malacanang where mobile journalist Julie Baiza has a report for us. Julie, okay, maraming sinagot si Auntie Claire natin. Isa-isahin natin, starting with her reaction to the two impeachment complaints ngayon sa House Justice Committee na nire-refer na. Yes, Lord, naniniwala nga ang palasyo na in a way pag-atake rin kay Pangulong Bongbong Marcos yung paghahain nga ng impeachment complaints laban sa kanya dahil hindi lang naman daw si PBBM yung naaapektuhan yan kundi maging yung ekonomiya ng bansa. Gayunman iginagalang pa rin daw ng Pangulo ang anumang aktibidad, ginagawa at mga desisyon ng House of Representatives. Kung kakailanganin daw na magbigay ng dokumento o may hihingiin sa Pangulo o sa palasyo, susundin daw nila ang proseso. Hahayaan nga din daw ng pamahalaan na gumulong ang proseso ng naaayon sa batas. Sa ngayon, tuloy pa rin naman daw si PBBM, Lord Denise, sa pagtatrabaho at sa mga ginagawang hakbang para maiangat yung buhay ng mga Pilipino. Matindi yun, ha? Parang economic sabotage agad. At political attack agad, ano? Pero okay. Pero actually, hindi naman first time sinabi yun kasi parang Sabagay. nung mga nagdaan, nasabi na nga rin nila na may mga negosyante na nagkakaroon ng fear or mga iba't ibang reaksyon dahil nga sa merong ganitong mga pagbatikos or may impeachment na inihahain laban sa Pangulo. Baka mas yung kudeta. Hindi, mas magulo yun, di ba? Ang impeachment ay part siya ng mekanismo ng demokrasya at sa constitutional mechanism. Pero ito mabilis lang. Bakit humirit si Auntie Claire natin ng hindi raw dapat lahat ng mga maling opinion ay patulan? Kaugnay naman yan doon sa nasabi ni Representative Leandro Leviste na under de facto martial law na daw ang bansa kasi ang sabi ni Leviste, meron daw mga kumbaga nahihirapan or pinipili na lang na wag magsalita, na nanahimik na lamang sa takot nga daw na makasuhan. So ang sabi ni Yuse Claire, and I quote, not all wrong opinions deserve a response from the pala. So parang dead man na lang muna. Pero binakbakan pa rin niya yung sinabi ni Leviste na tina-target yung mga nagkikriticize sa administrasyon. Ang sabi ni Castro, marami na rin naman daw akusasyon na naibato kay PBBM pero ito ngayon, wala pa rin naman daw siyang isinasampa kahit isang kaso. Okay, Julie, pihit lang ako konti. Ano naman yung sinabi ni Yuse Claire dun sa sinabi ni former Senator Sonny Trillanes that there could be a new unit team made up of PBBM and former VP Leni Robredo supporters daw? Sa ngayon masyado pa raw maaga para pag-usapan or hindi pa rin daw na ipapaabot kay Pangulong Bongbong Marcos itong pinalutang na ideya ni former Senator Antonio Trillanes. Tinanong nga rin natin kung bukas ba yung palasyo na sanib-puwersa sa dating nagsilbing oposisyon noong 2022 pero ayun, too early to talk pa raw, sabi ni Yuse Claire. At ito, talagang shocker to. May sinabi ba siya tungkol sa pag-inhibit ni Congressman Sandro Marcos sa impeachment proceedings? Actually, pinuri nga niya yung naging hakbang ni Presidential son Sandro Marcos. Ang sabi ni Yuse Claire, pinapakita raw niya yung karakter at pagiging disente nga ng Presidential son. At sa paniniwala ng palasyo, iyan yung tamang hakbang na dapat gawin. Wow. Ang exact words ay the hallmark of a statesman. Bilang public servant, alam po ni Kong, parang you get the point. Ano? Pero ano ba ito? May namatay doon na Pinoy sa Ukraine? Inaalam pa yung detalye, no? Bibigyan pa raw tayo ng update tungkol dito sa report na ito. Okay, Julie, ano naman yung update sa kalagayan, sa health ni PBBM? At kasi diba in the past few days may mga lumalabas na balita na operahan daw and all that. Ano ba? Nung nakaraan pa nasabing fake news, yung lumabas nga na balita na naoperahan or ooperahan si Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon, maayos pa rin naman daw yung kalagayan ng Pangulo at pinipili bilang pagtalima na lang din daw siguro sa utos ng kanyang mga doktor na maghinay-hinay. Kaya mga private meetings or puro event muna dito sa Malacanang yung dinadaluhan ng Pangulo. When is he So far scheduled? wala pang public events or yung mga bukas sa publiko, no, simula nung ma-hospitalize siya nung Wednesday. Kasi ika nga ni Auntie Claire, overwork daw. Overwork kasi kayo, Mr. President. May timeline ba, Julie, na binigay? Let's say yung mga doctors na
quote-unquote, take it easy for a week, 2 weeks, may ganyan ba? Para alam din natin kung kailan natin pwedeng asahan ng Pangulo. Wala namang inilalabas na timeline o talaga. mga schedule na sinabi nga specifically yung sinabi ng mga doktor ng Pangulo. Ang malinaw lang ang sinabi, maghinay-hinay ka. Pero since last week pa naman, hindi naman ito yung first time na uma-attend nga sa meeting si PBBM. Kaya nga nung nailabas yung video na tinatanong siya at nasabi nga niyang meron siyang diverticulitis, ay dumalo na siya sa I think 2 pagpupulong nung araw na yon. May reaction ba yung palasyo sa ruling ng ICC pre-trial chamber na si dating Pangulong Duterte is fit to stand trial? Hindi daw makikialam, gaya nung mga naunang posisyon pa rin ng palasyo tungkol nga dito sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Hindi daw makikialam ang palasyo doon sa proseso at sa kanyang trial. Lalo't ang nadesisyon naman daw yung pre-trial chamber ng International Criminal Court. Alright. Bilang panghuling tanong lang, ano-ano yung mga activities pa ba ng Pangulo in the next few days? Mayroong event dito sa Malacanang na dadaluhan ng Pangulo tomorrow. Hindi pa na ibababa sa atin ano ba yung kung meron pa ba siyang events or public event in the coming days kasi may Thursday and Friday pa naman. And weekend kasi nagtatrabaho din naman kapag weekend at may mga events din. O yan, tsaka in-announce si Auntie Claire na nilabas na yung mga funds for local government units. So, alam nyo na, maraming tatanggap ng grasya. Pamudmud sana. And thank you for the update ang ating mobile journal sa Malacanang, Julie Baeza. Thank you, Julie.